Ang pinagtatakpan dito, yung mga mabibisto at nabibisto na silang mga pagnanakaw nila sa Pilipinas. Yang mga blank items sa BICAM. Yang oral argument dyan sa napapahiya sa PhilHealth. Pinababalik na ng PhilHealth sa Malacanang yung ninakaw nila sa pondo. Ano pa? At napakarami pang mga haharapin nila, yung mga temporary restraining order nakabinbin sa Korte Suprema dyan sa impeachment ni VP Sara. Pinasasagot ang Congress sa mga petisyon ng mga vloggers. Ito na ang administrasyon na pinakahinabla. Napakaraming demanda ang administrasyon na to na nakabinbin dyan sa Korte Suprema. Kita-kita natin yung galit ng tao, mga partner. Sa Mindanao, grabe, yung mga pagtitipon-tipon. Biglaan ito sa Cotabato, sa Kidapawan, meron sa meron City, sa Iligan, Zamboanga, Cotabato. Meron sa Davao. Talagang ang dami. May Nakita nyo? pa dyan. May nabugbog pa dyan. Sumigaw ng 3 letra. Yung BBM. Forbidden letters. Binigkas na, gulpi pa. Sabi ko nga sa inyo, ganito na yung estado ng emosyon ng mga Pilipino. Maaaring dito sa Metro Manila, tahimik dahil siguro sa hirap ng buhay dito sa Metro Manila, partner. Yung magpunta ka sa isang lugar, mamasahe ka, malaking bagay kasi yun Siyempre, kakain ka, wala namang organizer dito katulad ng mga sindikatong komunista na meron talaga silang budget para sa pagrarally. Ito hindi. Mga kanya-kanya to Kanya-kanyang mga tao to na mga normal na mga citizen yung nagtitipon-tipon at sumisigaw na Duterte. Imagine mo yung dami ng nagtitipon-tipon na ito. Walang nag-organize yan. Basta bigla na lang nila naisip, lumabas tayo lahat. Nagkatagpo-tagpo sila sa isang lugar. Ba't kayo nandito? Merong rally. Binababoy nila yung presidente natin. Mantakin mo kaisa-isa. Kauna-unahang presidente sa Mindanao. Hindi pa mamamatay sa Mindanao. Yun ang pinakamasakit sa lahat. As in, makikita mo yung emosyon talaga ng mga tao, icha-channel talaga nila yan sa eleksyon. Yung Duterte. Yun talaga ang magbe-benefit niyan. Sigurado ako ngayon, yung mga kandidato nila sa kabila, wala na. Sigurado ako ngayon, hindi na alam ang gagawin yung paikot kung papaanong mananalo pa sila sa ganitong ginawa ni Bongbong. Walang concern si Bongbong sa mga kandidato niya. Wala siyang pakialam importante sa kanya, yung ego niya, yung pride niya. Wala siyang paki sa Pilipino. Wala siyang paki sa sasabihin nyo. Pinangakuan nga kayo ng 20 pesos na bigas, pero hanggang ngayon, di nga ginagawa. Wala siyang paki sa lahat. Ang pakialam lang niya, makapaghiganti siya sa lahat ng mga kaaway niya. Ganito talaga ang Marcos at saka ang mga Aquino. Yung brand ng politika nila is vengeful. Yung revenge. Wala silang paki sa Pilipinas. Ang importante, lahat ng mga nawala, ng mga panahon na hindi sila nasa power, kailangan nilang makuha ng mabilisan. Ganon ang style nila ngayon. Yung sinasabi nila na para mapagtakpan kung involved yung first lady sa kahit mamatay yung first lady, wala tayong pakialam dyan. Hindi naman yung taga-Pilipinas. Kahit mamaya mamatay yun, wala tayong pakialam, hype na yun. Ang inaano natin dito, ang pinagtatakpan dito, yung mga mabibisto at nabibisto na silang mga pagnanakaw nila sa Pilipinas. Yang mga blank items sa BICAM. Yang oral argument dyan sa napapahiya sa PhilHealth. Pinababalik na ng PhilHealth sa Malacanang yung ninakaw nila sa pondo. Ano pa? At napakarami pang mga haharapin nila, yung mga temporary restraining order nakabinbin sa Korte Suprema dyan sa impeachment ni VP Sara. Pinasasagot ang Congress sa mga petisyon ng mga vloggers. Ito na ang administrasyon na pinakahinabla. Napakaraming demanda ang administrasyon na to na nakabinbin dyan sa Korte Suprema. Ngayon lang, kanina lang, inulan na naman sila ng mga demanda dyan kasi nagdemanda yung Kitty. Si Baste, nag-file din. I think sila Pulong, nag-file din. So, ang daming mga nag-file na ng kaso at ang daming sasagutin ng Solicitor General natin. Dahil dito sa mga pati si Salpanelo at yung kanyang anak. Isip mo may anak palang junior si Salpanelo, magaling din siguro kumanta to, no?
Pero ito yung kinakaharap natin ngayon. Ito yung totoong issue. Yung issue nung yung pagdudurog nila dyan na overdose ang mga yan. Wala tayong pakialam dyan kahit buong angkan nila mamatay sa mga overdose. Wala tayong pakialam. Mas maganda pa nga eh. Mas importante sa atin at ang nakakalimutan at ang gusto talagang pagtakpan dyan, itong mga iskandalo ng pagnanakaw nila, pag-aayudahan nila, yaan talaga ang issue dyan. Jay? Hindi, alam niya yung yung issue na nga yung about sa mga na-overdose na yan. Alam mo, ang mga addict, proud pa yan sabihan silang addict. Kaya yung mga sinasabi nyo, pinagtatakpan yung issue na may na-overdose, wala silang pakialam dun. Ang talagang nangyayari dyan, yung sa bycam at sa mga, mga pagnanakaw nila dito sa gobyerno natin. Ayun yung ginawa nila para mapagtakpan, hindi yung sa issue yun. Tsaka ito, lahat to, planado na to. Nakahiliran na yan, nakasulat na yan. Nauna na kay Pastor eh. Nakasulat na yan sa libro ni Marcos. 'Di ba? Tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ipakulong si Pastor Apollo Siquibuloy, buhayin yung kaso ni Pastor. Tapos impeachment kay BP Sara Duterte. ICC ni Duterte. ICC, yan na, sunod-sunod na. Si Saldigo, alam natin kung bakit pala nanahimik ang loko eh. Bakit? Biglang nagpasiklab, di ba? Sabi nga, di umano ay... Nagpakain ng turon? Parang siya ata ang nag-push niyang, yung sinakyan ni PRRD yung na yan. Kasi may nagsasabi sa kanya, may nagsasabi sa mga kamag-anak nila Marcos. The research ko, ito rin yung sinakyan ni partner ni Bongbong Marcos nung nanood dyan sa Singapore Pati daw nung nag-Bangkok sila. Yan din. Ito rin. Bangkok yung pinakasikat, pinakamahal na beach resort dyan sa Bangkok. Yan ang pinuntahan niya. Yung yata yan eh. Kasi sa atin yung mayroong Aman Pulo. Oo, yun parang Aman Pulo sa kanila. Pulo din Alam mo kaya, itong mga tao na to galit na galit ito kasi hindi nila mapantayan eh. Hindi man lang nila mapantayan, kahit mapantayan man lang. Itong pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte at yung mga nagawa ng mga Duterte. Frustration na yan eh. Frustration na to. Kasama nito, personal na to, partner. Pero malaking pagkakamali ito. Ay, oo. Etong ginawa nila, disaster ito, partner. Disaster ito, hindi lang sa taong bayan, kundi maging sa mga sarili nila. Dahil yung taong bayan, nakikita naman natin. Ito na, partner. Ito na yun eh. Dire-diretso na ito, na ang taong bayan na mismo, ang mga ngampanya na wag iboto yung mga kandidato nila. At kung ako, sa mga kandidato nito, hihiwalay na ako dyan. Umanda kayo. Umanda kayo pagpasok ni Pastor Apollo dyan. Yan. Sigurado ko, he will not let this slide. Yes. Sureball na yan. Talaga, Team Duterte. Sigurado ako. Pati si Senator Bongo, di ba? Bait-bait ni Senator Bongo sa sundalo, sa pulis. Ang bait ni Bato sa sundalo, sa pulis. O anong ginawa ng mga kabaitan nyo? Sinuklian ba yung kabaitan nyo? This time, itama natin yung pagkakamali. Pagmali kay sundalo, kay pulis, mali. Sanction. Oo. Hindi mo pwedeng kabaro-kabaro. Walang ganon. Walang respeto mga yan. Kung sino ang amo ng mga yan, kung gaano kasatanas yung mga amo, ganun din kasatanas yung mga yan. Tinan mo si Jean Fajardo, tinanong, ayan, tumakbo. Tumakas, nanakbo. Ayan, kitang-kita mo, ganyan kabastos siyang hinayupak na yan. Tapos magre-request kayo ng respeto. Ang bilis para mo, wallet mo, Bongo, baka nakakuha na. Ang bilis tumakbo Parang magdanakaw Mga kawatan yan diba, tinatanong mo kung anong nangyari, tumakbo, tumakas, walang hiya. Ganyan yung mga kawatan. Ganyan ang galawan ng mga snatcher. Yan, pag nasusukol na, tatakbo. Tatakbo, ganyan. So ito talaga, dito mo malalaman na mga kriminal tong mga to at may mga itinatagong baho itong mga buwisit. Hindi ko alam kung bakit naging general tong punyemas na to Sipag Sipag magsinungaling kasi dito sa administrasyon na to, siyempre sinungaling presidente. Pag sinungaling ka, ikaw ang pinaka-favorite nila. Favorite ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, Pag ng totoo, wala ka. Bagsak ka. Baka nga ipapatay ka pa ng mga yan Si na lang, di ba? Katulad niya, si Marcos. Siya yung hari ng kasinungalingan. So, kailangan ng isang hari magkaroon ng kanang kamay. So, si Tory yun. Yung kanang kamay, parang nga yung sa Thailand, yung maraming kamay. yung sandamukal yung kamay, parang 16 yata yung kamay. Octopus ata yun Ganon karaming sinungaling dyan sa gobyerno. Hindi kanan, kaliwa, lahat.
Oo, talagang ibang klase ang kasinungalingan ng mga nasa pamahalaan ngayon. Tapos pag kinwestiyon mo, parang sila pa yung kawawa, parang ikaw pa yung masama, kine-question mo lang naman. Pero ako partner, no? Ako naniniwala ako na malalagpasan ni PRR dito. At ito, pag itong laban na ito, na panalo ni PRR dyan sa ICC, guho ang mga pangarap nito. Pati mga karir nito, guho. Even if, kahit, kasi ako talaga, napakaraming mga lumalabas ngayon na mga binibigyan ng pag-asa yung mga kababayan natin. Napakaganda naman ng mga pag-asang binibigay nyo. Hindi nga lang natin alam kung ganyan ba yung mangyayari sa totoong senaryo. Kasi syempre, katulad na sinasabi natin, itong ICC na ito, hindi ito sumunod sa proseso Mantakin mo, nag-issue sila ng warrant of arrest ng hindi man lang nakakasagot yung dinidemanda. Pero walang protocol na sinusunod itong ICC. And itong ICC, according kay Ka Eric, ano daw to? Pinatatakbo daw to ng mga komunista. Yes. No wonder, ang mga nagfa-file ng mga kaso dito puros mga makakaliwa. O kita ninyo, nung pumasa yan dyan sa Netherlands, yung ICC. Di ba, napansin nyo, si Joma Sison nandiyan dyan. Bakit lahat ng mga makakaliwa nandiyan dyan. Tandaan nyo, AFP, ang laki ng kasalanan sa atin yan. Ng mga yan. Kahit anong pilit natin, paghingi natin sa The Netherlands na iuwi sa atin dito sa dami ng kahayupan, krimen na nagawa ni Joma Sison sa bayang Pilipinas, ang daming namatay, hindi binigay ng The Netherlands sa atin yan kahit hindi nila hindi nila citizen yan. Yes. Ganon nire-respeto ng ibang bansa yung soberanya. Oo, meron kami sariling rules dito. Hindi nag-a-apply dito yung mga petisyon nyo. Yes. Samantalang dito sa atin, tayo pa nagsuko. Walang hiya na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.